Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti mga lingkod yung Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tangali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian, kasalo mo sa pananghalian. Teka, masayang umaga po sa inyong lahat at ako ay humihingal pa. Bakit ba yung mga grab na yan ang hihirap hanapin? Maghihintay ka ng 1 hour to 1 hour and 30 minutes. Kaya anyway, ang importante yun nandito na ako. At nawa ay kahit nag-iisa muna ako ngayon, ay hindi dadating naman. Kaya lang, humihingal pa ang lola. Anyway, lagi kong sinasabi, the show must go on. Oo. Batingin ko na muna ang mga taga South and West corners ng ating simbahan. Salamat sa mga, ano tawag sa inyo? Mga operator, oo. Nandiyan si Sir John Kilaiko, nandiyan si Sir Vince, Aldrin Vince. Ano ba apelido mo, Vince? You. Oo. Diyos ko. At ang Rumir Rodriguez. At syempre, ang main ano natin ngayon, gusto ko nga ito maging partner eh. Sam Taganile. Oo. Pasabigyan mo naman ng ano to, ng chance. Kaysa tatayo-tayo dito. Ano ba naman, samahan ako dito, di ba? Parang ganon. Anyway, nandito rin si Ma'am Leonor. At sino yung isa?
Bia? Bia. Okay. Maganda. At syempre sa mga kitchen na ano natin. At syempre, ang nandito sa akin, ang nangunguna si Ma'am Mayet Regaspi. Hello, Mayet. Ma'am Belia Quiñones, Ma'am Reydas Biray, Ma'am Biring Galindo. Hello, Ma'am. At Ma'am Reyda Biray, ano na yan? Josephine Negado. Naku, ayan na, nag-ano na ang boses ko. Marie Chris Marciano. Ay, si Julie Castro nanonood. Hasmin Abanto, Christy Tungol. Ma'am Nelia Villanueva. Naku, siguro nasa kanyang hardin ito. At Jessica Mendoza. Tapusin ko kayo ngayon. Wala pa yung speaker natin. Anyway, nasa na ako? Gerdy Aguilion. Ma'am Linda Quiñones. Wala ba tayong star dyan? Rosalinda Calara. Ay, nanonood rin si John Kilaiko. Maylin Kusari to, no? Anyway, so far yun lang po yung nandito sa akin. Huwag kayong relax na naman kayo. Parang akala nyo walang promo ngayon. Bigyan natin ng promo kaya. Parang ang konti nyo pa ngayon eh. Anyway, pag-iisipan ko, kung nag-iisa ako dito, magbibigay akong promo. Anyway, maraming salamat at ang ganda pala ng ating ngayon. Topic sana, no? Nawa, makarating ang ating pag-pray natin, makarating. Ma-traffic din po kaya natutuwa ako dahil yung driver ng Grab na nasakyan ko, tatay daw siya nung mga young people ng South Border. Hindi ko, parang lahat ng pamilya niya, lahat ng niya ay uma-attend dito. Siya lang ang hindi uma-attend. Pero sabi ko, susunduin kita sa Sunday. Kaya, kasi siya yung driver nung sasakyan ng mga Aba. Hunzay. Anyway, maraming salamat sa Panginoon dahil nawa, yun nga palagi kong naano din kasi lahat ng Grab na nasasakyan ko, I'll make sure na sharean sila. At kaya natutuwa ako sa Panginoon dahil hindi naman ako nasisiro Anyway, kanya-kanya naman tayo ng Maaaring hindi na ako nakakapaglakad ng ganun sa area, pero at least yung mga drivers, maging taxi man yan or Grab, ay nasi-sharean po sila ng salita ng Diyos. At doon po ako talaga nagpapasalamat. Hindi na yung IP ang hinahabol ko. Ang hinahabol ko yung mga Grab driver na ma-sharean. Kasi dito sa IP, hindi ko ma-sharean yung mga hindi pa ligtas ang mga hindi pa ligtas ang mga operator. Kaya bigyan niyo ako ng magandang boses Nakasalalay ang boses sa mga operator. Anyway, sino pa ang gusto niyo? Ano ba ang gusto niyo mangyari? Magpa-ice cream tayo para gumaling ang Conrad Tungol. Oo. Binigyan na ng Starbucks, binigyan na ng kung ano-ano na binigay, hindi pa gumagaling. Sabi ko nga, manalangin siya. Personal prayer sa Panginoon. Oo. Mag-confess. Akala mo naman may alam ito si John Kilaiko. Conrad, sabi ni John, mag-confess ka daw. Confess your sins. Umano po si Sam Taganile, nag-amen.
Si Vince, yung classmate mo, ewan ko ba yung mga classmate mo na yan. Siguro hindi ka rin pinagpe-pray niyan. Kaya, anyway, hindi, okay lang naman yun kasi kanya-kanya lang tayo ng panahon. Mamaya ito yung panahon ni Conrad, susunod naman si Lumir, susunod naman si Vince. Hindi natin masabi, di ba? Ako natapos na ako nung aking ano. Pero yun nga, matigas ang ulo ng Conrado. Sabi ko, uminom ng, ano to? Nakalimutan ko. Hindi. Nakalimutan ko yung dinidikdik. Oregano, oo. Kasi ang dami ko na nainom na gamot. Mga lagundi, ganyan-ganyan. Pero nakagaling sa akin yung oregano na gawa ni Chris Niesa. Binilalagyan niya ng kalamansi yun. At minsan, kung may honey, masarap po yun. Ano nyo, personal experience ko po yan na nakakagaling po din minsan yung mga dinidikdik na mga oregano na yan. Anyway, nasa na tayo? Hindi ko alam ang topic ko ngayon. Ano ba ang ano lang tayo? Batian portion muna tayo. O kaya gusto nyo, bigyan ko na lang kayo ng ano para maging masaya tayo. Mahirap lang naman. Sino magbibilang? Vince, ikaw naman ang katiwala ni Con. Pinakamaraming area, members. Okay, yung dating gawi. Bigyan natin ng 200 lang muna ngayon. 200 Pinakamarami. Para sa transpo, ano natin yan. Kasi kung pabigla-bigla tayo, baka maubusan tayo. 200, ayaw nyo pa nun? Ha? Nasa na Makati Central? Makati Central ba yan? Makati West. Wala yata lumabas ngayon ng mga Makati West. O sige, game. Meron tayo ngayong meron na tayong maraming area members. Or ilagay nyo lang yung hashtag area nyo, ganon. Wala din ako nakitang yung aming Central South family. Ang mga nandito lang yung mahilig sa promo. Anyway, yun naman ang lagi ko sinasabi, magkaroon tayo ng unity man lang dito. Oo. Ito ang yabang nitong John Kilay ko na to. Nag-iisa ka rin dito. Yung kasama mo nga, kadalawa na kayo. Dalawa kayo. Oo. Kaya 200 lang binigay ko eh. Nasa ng Makati, Makati Central. Makati West, nasan kayo? Wala pa nandito na ang Josephine Negado. Magtawag ka na, Iha. O Rosalinda Calara, nandito na. Yung mga south border na to, ito, nag-iisa. 2. 200 kayo. Anyway, wala po yan sa natutuwa lang ako dahil gusto ko rin nakikita yung mga pangalan nyo dito. Alam ko in my heart, Nox, na nanonood kayo. Hindi lang kayo kasi mga karamihan senior na. Ang hirap mag-type talaga, sa totoo lang. Parang ako. Oo. Tsaka napansin ko dito pag wala yung leader, tinatawagan ko ang Rudy Daep. Nasaan ba yung mga leader na yan? Paano kayo magiging example sa inyong mga followers kung hindi kayo nangunguna? Anyway, tawagin na natin ang ating speaker ngayon, si Ma'am. Ano ba pangalan mo?
Ma'am Ces Ramos. Oo. Pasensya na, nadilimutan ko. Parang ang hitang. Good morning! Nako, parang may bago, Doc Julie. Parang tayong dalawa lang. Ayan, good morning sa lahat at muli ay salamat sa Panginoon. Tayo po ay nakabalik at muli na naman tayong ibibless sa ating tatalakayin sa umaga po ito. Okay? Doc, nabati mo na ba lahat? Ah? Nabati mo na lahat? Okay na tayo Yun sa nandito sa aking Oo. ano. Binabati ko rin ang aming area, ang tama ba? Central South. Nalito na ako. Central South Family. Yan. Good morning po at sa lahat ng mga areas natin. Okay. Oo, magtawag kayo talagang. Kung ayaw Oo, nyo ang naman ng dami. 200, okay Oo. lang. Bibigay natin yan doon sa is. Parang walang is dito. Bigyan natin para manalo sila. Ayan. Sino po ba Okay. nanalo, Doc? Ah? Sino nanalo? Wala. Wala pa. Nung last Friday, ang nanalo ang Central East, yung kina Conrad. Oo, naka 500 sila noon. Wow. Pero okay. ngayon, magbibigay tayo ng 200 para sa pinakamaraming. Marami. Oo, Ayan. So, wag nang magdalawang isip, manood na at mag-tag at mag-hashtag oo. ng inyong area para po kayo ay mabilang sa ating papremyo. Okay. Meron na pong meron nang nagka-count. Sir Vincio. Oo. Para alam nyo wag nyo kami sisihin kung hindi niya nabilang ng maayos. Isama mo na yung mga nagsasabi dito magbibigay ng ice cream o ng halo-halo. Si Ma'am Nelia ba yun? Yung mga Ayan. Makati Central or Makati West. Okay. Oo. So, let's start, Doc Yes, Julie, para start na marami tayo. tayong pag-usapan. So, this morning po, ang ating pag-uusapan ay hindi na rin masyadong bago, pero I think ay marami pong matutulungan. Kasi actually, lately, ang dami kong nababalitaan na mayroong mga kidney problem. Di ba, Doc? Siguro meron kayong mga kamag-anakan, kaibigan, or kung sino man na kakilala na merong pinapagdaanan ngayong kidney problem. Meron nga ng dialysis na, stage 4 na kung ano yung chronic na yung kanilang kidney problem. So, ito, iba naman nung last week, menopause, ay yung mga nagme-menopause, kung ano yung ngayon naman, pag-usapan natin yung talagang importanteng organ ng ating katawan, yung kidney. So ngayon, we will share with you yung ating, ano ba yung kidney-friendly na eating plan. Ano ba, paano mo pangangalagaan yung kidneys mo when it comes to your eating? Kasi diba, number 1 yan nakaka-affect talaga lifestyle. Ba't ka nagkaroon ng kidney problem? Kasi ganito ako, ganyan. Ito yung favorite food ko noon, ganito ako noon, hindi ko talaga inalagaan yung kidney ko. So ngayon, we will talk about paano pangalagaan yung ating kidneys by way of eating. Okay? So, explain muna natin, ano ba yung kidney? Ano ba yung role niya? Ano ba yung function niya sa ating katawan? Kasi pag alam mo to, siguro hindi ka magdalawang isip na pangalagaan ang iyong kidney. Pag alam mo, ano ba yung role nito sa ating katawan? So ano ba yan? Kidneys are a special filter system. Pag sinabing filter, nagsasala, di ba? Nagkasala ng mga waste, okay? Filter system siya for your body. Kidneys remove waste, yan. Ibig sabihin ng waste, yung hindi kailangan ng ating katawan, nire-remove yan. Waste products from the blood and produce urine. Kidneys control the levels of many substances in the blood. Okay? Ayan. Isa sa mga main function niya is to filter yung mga waste products. Okay? Kidneys help to control also your blood pressure. Kaya kung mapansin ninyo, mostly, yung mga may mga high blood or talagang yung mga hypertensive, Doc, medyo hindi na rin okay yung kanilang
kidney function. Kasi ano yan nagre-regulate ng ating blood pressure yung ating kidneys din. So ngayon, ano yan, kabit-kabit na yan kapag may problema sa ganito, apektado sa ganito. So we have to make sure na tama yung or normal yung pag-function ng ating mga organs. Okay, next. Ito yung 3, 4, 7. 7 siya, 6. 6 na main, tama ba? Tama, 6. 6 na main functions ng ating kidneys. Remove waste products from the body. Remove drugs from the body. Kaya pansinin ninyo, kapag punong-puno ng drugs yung ating katawan, drugs talaga. Hindi yung drugs na yung mga gamot, mga medications. Yan. Nalo-load up yung kidneys natin, nalo-load up yung kanyang responsibility. Kumbaga, nababurden siya kapag panay tayo inom ng mga kung ano-anong gamot. 'Di ba? Pero imagine mo na lang yung talaga mga pinagbabawal na gamot, Dok, no? Baka nga talagang sira na yung mga kidneys din nila. Ayan. It also balance the body's fluids. Nare-release yung hormones that regulate blood pressure. So ito ay sa mga hypertensive. Produce an active form of vitamin D. Oh, grabe, no? Kasama pala yung kidneys doon. Active form of vitamin D that promotes strong and healthy bones. Nako, grabe. So, mayroon palang kinalaman ang kidneys natin sa maintain ng healthy bones natin, di ba? Control the production of red blood cell. Kaya yan, di ba? Pansinin ninyo, pag meron kayong mga elevation sa RBC, pag nagpa-blood test kayo, pag mataas yung red blood cells ninyo, ang ginagawa ng mga doktor dyan, ipacheck yung kidney. Di ba, Dok? Pacheck mo kasi ang taas baka may problem yung kidney mo. Pinapa-ultrasound or basta pinapa-check yan. Kasi nga, there's a problem. There's something wrong in your other organ kapag ang red blood cells ay mataas. So always remember that every time you have your yung mga lab tests, yung mga blood chem, kapag mayroong mga elevated doon sa iyong mga blood results, merong pinapa-work up yung doktor, especially kung RBC yan, papacheck kidney ultrasound, ganyan, kung baka may kidney stone, or any yung part nung around the kidney. Papacheck ng doktor yan. Okay. Yan. Bakit importante yung kidney-friendly eating plan? 'Di ba? Bakit kailangan natin gawin ito na pangalagaan natin yung ating kidney sa pamamagitan ng pagkain? A kidney-friendly eating plan helps you manage your kidney disease. Kung meron ka ng kidney problem, and ini-slow down niya yung damage to your kidneys. Pero at the end of the day, damage na pa rin siya, di ba? Pero syempre, kung malalaman natin ngayon right now na kung wala pa tayong kidney problem, malalaman mo paano pangalagaan, siguro may prevent natin na magkaroon tayo ng liver problem in the future. Okay? Ayan. It does by preventing certain minerals from building up in your body, which is important because your kidneys do not work as well to remove waste products from your body. So, kumbaga, pag damage na yung kidney mo, wala na yung imbis na waste product na, hindi siya na-filter. Ganon siya. Kapag failed na yung kidneys mo, hindi na, kumbaga parang yung mga dumi, mga toxins sa katawan ay hindi na siya nare-remove. So, anong kailangan gawin? Yun ka, dialysis na lang. Or, yun nga yung pinaka-worst yan, kidney transplant. Yan, recently, meron akong friend or asawa ng friend ko na for kidney transplant na. It's very young. 33 years old, I think. Ganun kabata. So, hindi natin masabi, wala pinipiling edad ang kidney failure. Kumbaga, lifestyle talaga ito. So, pangalagaan natin. Huwag mong hayaan na dumating tayo sa point na talagang mas mahirap i-manage yung ating yung karamdaman. Diba? So, yan. Sobrang halaga na maging maayos yung ating diet. A kidney-friendly eating plan can also help prevent other serious health problems. Di ba nga, pag kidney yung problem, ang dami ng kaakibat na sakit, di ba?
Kumbaga, syempre, since marami siyang function, kapag hindi okay yung function niya, ang daming sakit na pwede nang lumabas sa katawan mo, yung blood pressure, magkaka-diabetes ka na, tataas na yung iba't ibang ano mo, yung mga blood chem mo dyan. May Kumbaga, mga complication na. yes, complication na yun. Di ba? Actually, ang kidney problem, hindi siya, usually most of the time, hindi naman lahat, most of the time, pag nagkaroon ka ng kidney problem, malala na siya, Dok, di ba? Like stage 4 na agad or stage 3. Hindi siya dumadaan sa mild stage. Ganun po. Kaya, yun nga, kahit sabihin mong dalawa yung kidneys mo, paano kung sabay yan ma-fail, di ba? It also happens kapag both of your kidneys are failed. So, kumbaga, wala na talagang pag-asa. Kailangan mo na ng transplant. Pero bago ka naman ma-approve sa transplant, bago ka maging ano dyan, dadaan ka muna sa proseso Kumbaga, dadaanin mo na sa dialysis, baka maagapan pa sa ganong paraan, bago ka talaga i-transplant. But, kapag na-reach mo na yung stage na for transplant ka na, ibig sabihin talaga, hindi na nagawa ng paraan. Hindi na kinaya ng dialysis yung iyong situation. So, ganun siya kalala. Sobrang hirap, sobrang magastos pati, di ba, Dok? Sabihin mo lang thrice or twice a week kang ina-dialysis, magkano yun? So, sakit po ito ng mayaman actually. But even mayaman, hindi nakasurvive dito Di ba? Kumbaga, walang magagawa yung pera natin kapag talagang sakit yung ating nakuha. Lalo kung kidney pa yung ating sakit, di ba? Ayan. It also ensures that you get the right balance of nutrients to help you have energy to do your daily tasks. Kumbaga, kidneys din. Tumutulong yung mga kidneys natin to ensure na nababalance yung mga nutrients na ating kinakain. Para saan ba yun? Para may energy tayo, para sa mga daily tasks natin. Also, prevent infection. So, imagine, no? Kung ang kidneys mo are failed, so how will you prevent the infection, di ba, sa katawan natin? It also helps in building muscles. Yan. At makakatulong din siya for us to stay at a healthy weight. So, grabe yung function ng kidneys, no? So, wag mo siyang baliwalain kasi isa lang sa kidney mo ang ma-fail. Kasi sabihin mo may isa pang gumagana. Siyempre, pag isa na lang, mahihirapan na rin kasi double na yung effort niya, kumbaga. So, imagine na lang, kapag nag-fail na yung both kidneys natin, lahat ng ito, lahat ng mga nagtulong niya sa ating katawan, ay lahat yan apektado. So, wag ka na mag-expect na kapag may kidney failure ka, ay magiging normal yung buhay mo. Kumbaga, ano yan sabi nga nila, parang mas okay pa yung diabetes, i-manage Pero pag kidney na ang problema, kahit pa sobrang yaman mo, kahit bilyonaryo ka pa, hindi yan sagot upang mawala ang iyong kidney failure. So we have to make sure na we are taking care of our kidneys, okay? Kasi yan yung mga nagagawa niyang sa ating katawan. Yan yung tulong niya upang maging maganda yung ating health. Yan mga yan. Okay. So, paano naman natin ipa-follow? Paano naman kasi, sabi mo mga kidney friendly, di ba? Paano mo naman yan gagawin? Ano ba yung kidney friendly? Yan. Work with your dietitian. Siyempre, unang-una, magpapacheck up sa doctor. Of course, your doctor will advise you to consult a dietitian. Kasi siya talaga yung expert doon sa diet or nutrition when it comes to taking care of our kidneys. So, always wag kang gumaya-gaya lang, wag kang yung sarili mo lang na pamamaraan. So, always seek a professional help. Diba? Kapag may sakit, Dok, punta sa Dok. Ano po ba yung dapat ko iniming gamot? Pag may problema sa buto or sa mga pilay, ganyan. So, physical therapist, diba? Tama ba? Pag may problema sa pagbubuntis, so yung OB, ganun din. Pag sa dietitian naman, kidney, ma'am, meron na akong kidney problem o nagsisimula na kasi mataas na yung creatinine ko
or yung creatine ko, ganyan. Mataas na siya. Ano yung kailangan kong gawin na diet para hindi na ito lumala? 'Di ba? Kasi meron na eh. Merong certain level ng yung blood test, no? Yung crea level natin. Merong parang range or yung bracket yung doctor diyan na nasa kidney failure ka na. Pagka ganun kataas, meron silang range. Pero pag hindi pa naman sobrang taas, papunta ka pa lang doon. Pero syempre, may problem na kaya siya mataas. So, kailangan siyang makorek, maagapan. Kaya very important din po na nagpapa-check up tayo regularly. So, ano ba yung regularly, Doc? Siguro kung bata-bata, once a year, no? Once or twice. Pero meron naman akong kilala every 3 months. Kasi nga, talagang may sakit na. So, kailangan close monitoring ang blood test. Every 3 months, nagpapa-blood chem, lalo kung meron ng mga elevation. Tsaka normally, ina-advise yun sa mga may edad na. Okay, so kung ngayon, nasa late 30s o 40s ka na at wala ka pa, hindi mo pa na-experience magpa-check up, gawin mo na po. Kasi baka mamaya, too late na, ang dami mo na palang sakit. Wag naman sana, di ba? So yun, to follow a kidney-friendly eating plan, talk with your or work with your dietitian. Magtanong lang po. Okay? Okay, ano ba 'yon? Isa sa mga paraan ng pagkain para ma-take care yung ating kidney. Eat the right amount and the right types of protein. But specific yung protein kasi nga kidney talaga ang number one na yung organ na may metabolize niya na protein. Having too little protein can cause your skin, hair, and nails to be weak. But having too much naman can make your kidneys work harder. Kasi nga 'di ba siya yung responsible sa pag-metabolize ng protein na yan, yung kidneys. So just imagine kung marami, mabigat. Parang tayo rin, di ba? Ang hirap. Pag marami kang bitin na mabigat, ang hirap ding dalhin. Kumbaga, yung burden, ganun katindi. Kasi nga, too much eh. So yun, nagdo-double work ang ating kidney kapag too much yung ating protein intake. So kaya nga 'di ba, usually yung mga inaalis yung carbs, nag-focus sa protein. Parang ginagawa nila 80% protein. Grabe, ang dami nun ha. 80% ng diet mo, protein. Grabe ha. Ano yun? Puro ulam lang, ganyan. So meron din gumagawa, binabago nila yung distribution ng calories. Ang normal, di ba, 55 carbs, 25 ang protein, tapos 30 yung fat. Ginagawa nila, binabaliktad. Ginagawa nila 25 yung carbs, ginagawa 55 yung protein. So, namamali na. So, pag ginawa mo yung diet na yon in the long term, for sure yan, kidney ang maapektuhan. Ano to, I'm talking by experience also, ang dami ng nagpa-consult sa akin na ganun. Bata pa, one of the example na pwede kong sabihin, yung nagba-bodybuilding. Ano ba ginagawa nila? Kasi ang training nila, months, bisa nga years pa eh, 12 months, ganyan. To prepare for competition. So, ano ginagawa nila? Yung mga walang alam sa nutrition ba? Yung bang sarili-sarili na nilang programa yung ginagawa nila. Buwas sila na mabigat, weights, sobrang bigat para mag-bulking muscles ang ginagawa nila. Naglo-low carb sila, inaalis nila yung enough carbs. Tapos ang protein nila sobrang dami. Umiinom pa ng mga protein powders. Ayan. So, itong tao na to, after, for a long time niya nang ginagawa kasi ano talaga siya eh, yun yung kanyang passion eh, bodybuilding. Nagko-compete talaga siya since bata pa siya. Hanggang sa tumanda na siya, nagko-compete pa rin siya. So, ano nangyari? In-stop niya lahat yung kanyang iniinom, mga iniinom niyang mga, yung mga protein powders, umiinom pa yun ng tablet na pampaano ng muscles. So, ano nangyari? Kidney failure, malala na kaagad. So, doon lang siya nag-stop. Ang nangyari pa nga sa kanya, para siyang merong part ng body niya na paralyzed or ang tawag doon, parang hindi na niya magalaw. Parang hindi ko alam kung sa neck or sa batok or hindi ko alam, basta itong part na to.
So, ang nangyari, hindi na rin siya nakapag-exercise, hindi siya nakapag-compete, hindi na rin siya, wala na yung lifestyle niya. So, doon niya na-realize na, totoo nga pala talaga yun, na dinadamage talaga ng mga gamot, yung mga supplement na yan, yung kidneys. Ganun. So, yun, wag nang magsisi sa huli, di ba? Alam mo na ngayon kung paano i-take yung kidney, wag kang mag-focus. Kasi iba hindi alam eh. Gusto lang nila, aesthetic lang, lumaki lang yung muscles. Sige, load up. Hindi nila inalam gaano ba karami yung kailangan ko lang i-take na protein. Okay? So, malalaman mo yan mamaya. Ayan. The amount of protein you should eat depends. Ayan na. Depends on your body size. Gaano ba kalaki yung katawan mo? Siyempre, yung laki ng katawan mo, yun din yung laki ng mga muscles mo, di ba? Activity level and health. Your doctor and dietitian may have you limit protein or change the type of protein you eat. Kasi nga, depende nga yan. Halimbawa, pero kung normal ka naman na tao, ano yan, depende nga yan sa timbang mo. Doon siya i-compute. Kung 40, kung 50 kilos ka lang, nandun lang siya. 0.5 to 1 gram per kilogram body weight. Huwag ka na mag-excess doon. Pero yun nga, depende sa tatlong category. Body size, activity level, kung active ka ba or hindi, and health condition. So halimbawa, meron ka ng history na nag-elevate yung creatinine mo. So, iti-change na ng doctor mo or ng dietitian mo yung amount of protein na iti-take mo. Okay? Pero kung normal ka lang talaga, yun nga, based on your body size, yan, tsaka mga activities mo. So, wag ka na magmarunong na, ito yung kailangan ko kasi gusto kong mag-lose, gusto kong mag-bulk, di ba? Dadamihan ko siya. So, again, ang recommended ay 25% lang ng ating daily calorie requirement ang protein. Okay? Tapos, kailangan mo reconsider yung protein na iti-take mo kasi meron tayong protein na iba't ibang klase, di ba, Doc? Merong plant-based, merong animal protein. So, your doctor also and your dietitian will tell you saan mo kukunin dapat mostly yung protein mo. Kung plant-based ba or kung sa animal protein. Okay? Pipiliin natin yung lean. Walang taba. Tapos, ano yun? Low in fat yun. Tapos, yun nga, low in fat. So, sample yan, whole eggs, tsaka yung mga chicken na yung walang skin. Di ba? Ayan. Choose the right type of fat also. So, bukod sa protein, kailangan yung fat, okay din. Because fat gives you energy and helps you use some of the vitamins in your food. Remember, di ba, ang protein, may kasama na siyang fat. Tatlo klase kasi ang protein eh. May low fat, may medium fat, may high fat. Okay? Pero syempre nga, piliin natin yung good source ng fat. You need some fat in your eating plan to stay healthy. Ano yan? Kumbaga ano yan? Dapat yan. But too much fat naman can lead to weight gain and heart diseases. So yun nga, di ba? Everything naman has to be in balance. Okay? Pag meron ka ng certain na health condition, inilimit na yung fat sa meal plan mo. Pero, meron pa rin mga fats na healthy naman, healthy option. Like yung mga olive oil, avocados, at saka yung mga nuts yan, mga good source ng healthy fats yan. Again, choosing the right types of fat is also part of a heart healthy eating plan. So, hindi lang yung kidney mo ang magbe-benefit. Pati na rin yung heart natin, na which is isa sa mga main organs din na marami ring function. Ano ba yung eating plan called DASH? Na talakay ko na yan before, di ba, Doc? DASH diet. Ito yung dietary approach to stop hypertension. Yun yung DASH. So, that is a low-fat meal plan. Okay? Pagka nag-low fat ka na rin, somehow, ay naaalagaan mo na rin yung kidneys mo, hindi lang yung heart. Di ba, Doc? Ayan. Ito naman. Choose naman, when it comes so protein, fat, ito naman yung carbs. Choose whole grain. Ayan. Sobrang ano na to, gas-gas na itong whole grain na to sa ating IP. Di ba? Pag sinabing whole grain, ito yung mga healthy carbs. Ayan. Eating too many carbs can lead to
weight gain. Kasi 'di ba, anything in excess nako-convert to fat, nai-store as fat, nagiging ano 'yan, taba talaga, dumadagdag sa ating timbang, okay? When you have kidney disease, it is best to choose whole grains and healthy carbs such as fruits and vegetables, okay? Basta yung mayaman sa fiber. Unhealthy carbs include sugar, honey, candies, soft drinks, and sugary drinks. Lahat na yan. Sample lang yung mga yan, pero mas marami pa yan. Okay. Kumbaga parang ito yung mga unhealthy, ito yung healthy. So, dun tayo sa mga complex carbs. Example nun, whole grain. Okay? So, wag ka nang kumontra dyan. Kahit mas masarap yung unhealthy, dun tayo sa masarap yung mga unhealthy, dun tayo sa healthy pa din. Most of the time, ito yung kainin natin. Okay. Ito naman. So, meron tayong protein, carbs, tsaka fat. Ito naman tayo. Choose and prepare foods with less sodium or yung salt, asin, yung alat na ating gustong-gusto. Kasi meron tao, di ba? Meron parang taong, for me, it's weird na ang kinikrave niya alat. Di ba normally ang kinikrave matamis, di ba? Pero hindi ko alam, may kilala akong tao na sa alat siya nagkikrave. Di ba? Ano-ano ba yung mga alat na pagkain? Yan. Yan. Pansit canton. Junk food. Talaga yung mga chichirya. Ayan. Pagka talagang, oo, basta chips. Wag na magsabi ng brand, pero mga chips. Ayan. Ito talaga. Yung kasi nga, actually, ang salt din naman is, kailangan din naman niya ng body natin, yung sodium. Sabi nga rito, sodium or yung salt is a mineral found in almost all foods. Lahat halos na kinakain natin may sodium. Iba-ibang level lang. It has many important roles in the body. The amount of sodium found naturally in foods. Ito pakinggan niyo to. Yung sodium na meron sa food naturally, enough na siya to keep our body healthy. Wag nang dagdagan. Wag nang dagdagan. Parang lahat tayo guilty rito Di ba? So, kumain ka ng gulay, kumain ka ng ganito. Tapos, halimbawa, nagluto ka ng ulam. Nilagyan mo na siya ng asin. Di ba? Wag mo nang lagyan ng patis. Parang ganon siya. So, kung nilagyan mo na siya ng patis, wag mo na lagyan ng asin. Ganon. Kung meron na siyang cubes, nilagyan mo na ng cubes yan, huwag ka na magsawsawa ng patis. Ganon siya. Kasi yung niluto mong ulam, actually, may sodium na siya. Okay? So, wag na tayong umexcess pa doon. Kasi enough na nga, dito, sabi, enough na yung sodium nun para sa health ng body natin. Okay, but ito na tayo, eating packed foods. Yung mga yun ang kapak, talagang lahat. Dilata, chichirya, lahat mga process. Additional sodium na yan sa iyong diet. Okay? So always remember, kapag bibili kayo ng product, or kung bibili ka man ng chichirya kasi gusto mo kumain ng chichirya, di ba? I-check mo na lang, ikumpara-kumpara mo. Alin dito ang pinaka mababang sodium content? Nako, tatagal kayo sa grocery store niyan. Di ba? Kasi, halimbawa, na-realize mo, favorite ko tong chips na to. I-check ko nga ito kung gaano kalaki yung sodium kumpara doon sa isang version. Bihira yung yung merong low salt. Oo, wala. Parang, normally, low sugar o no sugar, sugar-free, tapos low fat, ganito. Pero parang low salt. Ay, actually, meron akong isang chichirya na less salt. Meron, oo. Hindi ko na sasabihin ng brand, pero meron akong alam. PM nyo na lang kung ano yun. At saka, yun, syempre, isa sa mga ko yan, check ko rin talaga, kasama sa profession ko, inaalam ko talaga kung ano-ano sa mga chichirya, ano-ano sa mga brand, or yung mga brand ng ang pinakamababang sodium content. Kung gusto nyo malaman, i-PM nyo po ako. Para makapag-suggest ako na ito yung bilhin ninyo. Kung talagang gusto mo lang ng yung ininibol mo lang na mga chips, di ba? May alam ako na pinakamababang sodium content na chichirya. Chichirya pa rin siya, di ba?
Ayun. Eh, Pero yung yun nga, pinakamataas naman. wag na yung pinakamataas. Oh, baka yung pala yung kinakain mo, no? Oo. So yun yung kumbaga parang lesser evil natin yun. Piliin natin. Okay. Ayan ha. So, enough na yung sodium sa ating kinakain na natural foods. Pero kapag nag-add ka pa ng mga kung ano-ano pa dyan na mataas, normally, processed, fast food, lahat ng mga nakapak. Imagine, no? Name it. Lahat ng mga nakapak. Okay? Ano yan? Asahan mo, mataas ang sodium yan. Dapat ang sodium content may tip na ako sa inyo. Ang sodium content nung kakainin mo, sa isang serving kasi normally sa isang pack, minsan 2 or 3 servings, di ba, Dok? Piliin nyo, kasi bihira naman yung single digit lang na mg. Yung 2 digits na mg ng sodium. Yon. Pag nag-3 na yan, 100 pataas, ayan na, mataas na yan. Kasi meron naman 50 mg lang ng sodium, meron namang 85. Oo. So, tip yan. 2 digits lang dapat yung makikita mo sa nutrition label ng sodium content ng isang chichirya na kakainin mo. Ayan, di ba? Okay. Too much sodium can make you thirsty. Di ba? Pansin niyo, pag sobrang alat nung kinain mo, parang uhaw na uhaw ka. Ang tendency nun, it will make your body hold on to water. Kasi syempre thirsty ka, magtitipid yan siya. Titipirin niya yung natitirang water sa iyong body, which can lead to swelling. Yan, namamaga ka na. And raise your blood pressure. Ayan, sa mga high blood dito. Huwag na kayong mag-alat-alat pa sa buhay. Tanggalin niyo na yung kaalatan sa iyong buhay. 'Di ba? So talagang malaki ang kinalaman ng alat. Hindi lang sa pati sa buhay natin. So tanggalin niyo na yung alat sa iyong eating plan. Utang na loob, 'di ba? Kasi nga 'di ba, kapag maalat yung kinakain mo, it will make you thirsty. Muuuhaw ka. So ang tendency ng body mo automatic, i-conserve niya yung ibang water sa katawan mo. Ano nangyayari? Nagkakanak, yan. So, wag na tayo mag too much sodium. Okay? This can damage your kidneys more and more and more and more. And also your heart. Kasi 'di ba high blood yung pag-pump nung blood, mahirap. So yung heart burden din, okay? One of the best things you can do is to limit. Hindi naman totally tanggalin, 'di ba? Wala namang sinabi rito Pero yun nga, kung talagang damage na ang kidney mo, tas high blood ka pa, siguro yun lang yung time na i-omit mo na. Ayun. Pero yun nga, the best way, limit na lang. Kung wala ka pang kidney problem, ngayon pa lang, masanay ka na sa matabang na pagkain. Ayan. Mas maganda na yung matabang kaysa maalat. Di ba, Dok? Okay. Ako, fan ako ng matabang na pagkain. Walang problema sa akin kahit matabang. Kasi may patis naman. Joke. Kasi meron naman sa usawa. Hindi, joke lang. So, yun nga. Masanay na tayo sa, hindi naman walang lasa, yung medyo bland lang. Kasi kung yun naman yung magpapahaba ng ating buhay, di ba? At hindi ang papaano sa ating sakit. So, yun na lang. Okay, that would be all. Thank you po so much sa aming mga viewers. Natapos ba natin? Tapos na po, tapos na. okay. O Ayan. yan, kung aanuin naman natin, yan na yung sa lahat na no? Yes, lahat na to Oo, lahat. parang General. sa lahat ng organ natin, Oo. paano nating mape-prevent ang mga diseases. Halos pare-pareho lang sila. Yun na doon sa healthy. Oo, eating. Actually, kabit-kabit na yan, hindi lang kidney mo yung magbe-benefit. Yun nga, pati yung heart, pati yung ibang organ, di ba? Kasi kapag ang kidney mo ay okay, parang everything will be okay. Ganon ba yun? Ganon, oo. Mape-prevent natin yung mga hindi ka nais-nais na sakit na pwede pang madagdag in the future kapag naalagaan natin ang ating kidney. Okay? Tanong natin si Vince. May na-count niya ba? May nanalo na ba na area? Para sa 200 pesos. Tuesday na lang daw. Bilangin na rin ang nandito sa huli. Halos naman inuulit-ulit naman to
Ayan, may mga question ba tayo, Doc? Hindi ko kasi makakita. Ayan, So may far, wala question. naman. Puro sila ano. Puro kayo emoji. Ayan. So I hope no mga kapatid, tayo po ay na-bless sa ating topic at pwede rin siyang i-replay, ipasa dun sa inyong friend or relative or kung sino man na alam ninyo na kailangan ng ganitong information para at least magawa nila, ma-manage nila yung kanilang kidney problem. O, sige. Ayan. O, so, hindi muna natin ma-announce. Ma-announce na ba natin, Vince? Sino po nanalo, sir? South corner. South border? South border. Ayun. We have a winner. May Oo. winner na tayo. Ang nanalo daw ngayong araw na to sa Ay ang area ng South Border. yun. Meron silang Ano 10. pangalawa? Ano pangalawa? Southeast ata. Makati Central. Pangalawa lang po ang Makati Central. Yun. Medyo nang hina. Wala yung leader. Wala yung Kaya- boss. Oo. Ayan. Congratulations sa ating South Border family. South Border. Nanalo po kayo ng 200. 200. Para sa Yan. inyong transpo Wow, para allowance. sa transpo allowance, malaking dagdag na yan. Konti Oo. na lang. Buo na ang isang jeep. Congratulations. Keep on tuning in lang po tayo. Huwag tayong mawawala. At maya-maya po ay i-air na rin ang pinakaabangan ng mga fathers. Diba? Actually, Oo, hindi lang fathers. pati naman The mga whole mothers. family Yes. na. For the whole family ay mabibless po sa ating topic mamaya sa The Baptist Lunch. Okay, Doc? Ano na tayo? Last bate. Last bate na. O sige, maraming salamat po at magkita-kita po tayo sa Tuesday. Tuesday, yes po. At siyempre ang ating dental episode. At siyempre wag muna kayong aalis kasi Susunod na po ang The The Baptist Baptist Lunch.